Bakit dumadami ang chronic kidney patient sa Pilipinas? Every 2 weeks, pumupunta ako sa National Kidney Institute para kumuha ng libreng gamot ng aking kapatid. At nagtataka ako, bakit tila dumarami ang pumipila? Araw-araw, 150 to 200 na pasyente ang ina-accommodate ng NKTI. Na kung susumahin natin sa average ng 180, meron tayong 3,600 sa loob ng isang buwan at 43,200 na Filipino ang meron nito at marami pa ang hindi nadadiagnose. Ito lamang po yung bilang na ina-accommodate ng National Kidney Institute na mga pasyente para kumuha ng libreng gamot sa kanila. And sa aking pagsusuri, data obtained from the National Kidney and Transplant Institute reveals that approximately 1 Filipino develops chronic renal failure every hour, translating to roughly 120 Filipinos per million population annually. And unfortunately, yung iba hindi pa nadadiagnose. So, nakakaalarma po yung dami ng chronic kidney disease sa Pilipinas. And up to date, number 4 na po siya sa killing disease ng Pilipinas or yung dahilan ng pagkamatay ng mga tao sa Pilipinas. So, ano kaya ang mga posibleng dahilan ng pagdami nito sa Pilipinas? So, ito po yung mga posibleng dahilan ng pagdami ng chronic kidney disease dito sa Pilipinas. Number 1, kakulangan sa akses sa pangangalagang pangkalusugan. Sa ilang mga lugar sa Pilipinas, lalo na sa mga remote areas, ang access sa mga healthcare facilities at mga professional na pangkalusugan ay limitado. Ang paglalakbay patungo sa ospital o klinika ay maaring mahirap at magastos para sa ilang mga tao. Number 2, kahirapan. Maraming mga Pilipino ang nakakaranas ng kahiraman at hindi nila kayang magbayad para sa medical na serbisyo, mga gamot at iba pang pangangailangan ng pangkalusugan. Ang kawalan ng sapat na kita ay maaaring maging hadlang sa pag-akses sa tamang pangangalagang pangkalusugan. Number 3, kawalan ng edukasyon sa kalusugan. Hindi lahat ng mga Pilipino ay may sapat na kaalaman tungkol sa kahalagahan ng pangangalaga sa kalusugan at pagkontrol ng mga kondisyon tulad ng hypertension at diabetes. Ang kakulangan sa kaalaman ay maaaring humantong sa hindi pagpansin ng mga sintomas o hindi pagpunta sa doktor para sa regular na check-up. Number 4, kulturang pag-aalala sa kalusugan. Minsan, ang ilang mga Pilipino ay hindi pabor sa pagpunta sa doktor, maliban na lamang kung talagang kinakailangan na. May mga paniniwala at kulturang nagdudulot ng pagpigil sa paghahanap ng medical na tulong lalo na kung ang mga simptomas ay hindi pagaanong seryoso. Number 5, kakulangan sa pangunahing pangangalaga. Sa ilang mga kaso, ang mga tao ay hindi agad napapansin ang mga simptomas ng mga kondisyon tulad ng hypertension at diabetes na maaaring humantong sa pagkakaroon ng mga malubhang mga komplikasyon bago nila ito papansin. Upang ma-address ang mga ito, mahalaga ang pagpapalawak ng akses na pangangalagang pangkalusugan, pagbibigay ng edukasyon sa kalusugan sa mga komunidad at pagpapalakas ng kamalayang pangkalusugan upang hikayatin ang mga Pilipino na magkaroon ng regular na check-up at pangangalaga ng kanilang kalusugan.